Monday, Attorney Sal, lumalabas ang iyong article sa The Manila Times, itong counterpoint, at ang title ng iyong article ay The Buck Stops Here. Or The Buck Stops with the President. The buck stops here is an expression popularized by U.S. President Harry Truman. He placed a sign with those words on his desk. It means that one is responsible for a decision or action and will not lay the blame on someone else. In the case of Truman, the sign on his desk reflected his belief that he was responsible for the actions or decisions of his administration. His responsibility extended to the actions of his cabinet members. In short, their failure is his as well. That is the essence of command responsibility. Former President Rodrigo Duterte, during his term of office, and even after, asserted publicly that whatever consequences his war on drugs brought about were his responsibility and not anyone else's. He also owned the failures of his members of his official family. He believes that whatever omission or abuse committed by every department in the bureaucracy in terms of governance is squarely placed on him. And he is accountable to the people who gave him the mandate to govern, except only when the act or omission is criminal, because criminal responsibility is personal to the actor. On your topic, Attorney Sal, subtitle, Mahiya naman tayo, should be more appropriate. In a State of the Nation or SONA address on July 28, President Ferdinand Marcos Jr. admitted that the Filipino people were dismayed and discontented as reflected in the outcome of the midterm elections, where the administration's senatorial candidates who were personally endorsed by him in every major rally were repudiated, except for two. These two escaped being repudiated only because they were endorsed by Vice President Sara Duterte. The May 12, 2025 senatorial elections were largely seen as a referendum on the Marcos administration. His presidency for 3 years is a failed governance by his own admission. No amount of embellishments or sugarcoating by touting his alleged accomplishments in the delivery of his basic services can hide the glaring fact of failed governance. He lashed out at the government's officials who profited from the flood control projects, addressing the attendees of the SONA at the Batasang Pambansa, particularly the lawmakers who were involved in the anomalous multi-billion flood control projects, he declared. And I quote, "Kamakailan lamang ng inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Christine, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto sa flood control ay palpak at yung iba, guni-guni lang. And recently I made kinastake po in English, Attorney Sal, recently I made an inspection of the effects of the habagat and typhoons Christine, Dante and Emong. I have seen many failed flood control projects, others succeeds only in the imagination," end of quote. And another quote, Attorney Sal, wag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit ng mga proyekto, mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. In English, let's not pretend anymore. The public knows that there is corruption in those projects, kickbacks, initiatives, errata, SOP or bribe money for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan, kunin ang pondo ng bayan at gawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kababayan nating na naaanod o nalubog sa pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na nagmamana ng mga utang na ginawa ninyo at binulsan ninyo ang pera. In English, to those who conspire to take the people's money and steal the future of our citizens, have shame on your fellow Filipinos. Have shame for the houses that were swept away or buried owing to the floods. Have shame especially on your children who will inherit the country's debt coming from foreign loans which you have pocketed. End of quote. What is more shameful? Lawmakers involved in the anomalous flood projects being shamed in public by the president, or those lawmakers who have been shamed giving a standing ovation to the speaker who shamed them? That's for the first subtopic, Attorney Sal. Tuloy mo na para isa na lang discussion natin. Ano naman konektado. Under such effrontery, the unfinished or substandard or ghost or non-existent flood control projects would not have to come to fruition.
without the participation of the Department of Budget and Management, which prepares the proposed annual budget in the form of the National Expenditure Program, or NEP, and the Congress, which scrutinizes it and approves it as the General Appropriations Bill, or GAB. It is the ruling majority party whose members are allies of the President that approves the NEP and the GAB, and it is the President who signs it into law as a General Appropriations Act, or vetoes or disapproves it. The anomalous flood control projects were all in the 2025 GAB, which he signed into law despite allegations of blanks appearing in it, which were allegedly filled up before it was brought to the President for his signature, not to mention that the flood control projects go as far back as the 2023 and 2024 national budgets, which he also signed into law. It stands to reason, therefore, that whatever irregularities or illegalities resulting in the misappropriation of public funds, which in turn causes the failure of the delivery of the basic services to the governed, it is the President, being the head of state, who has the ultimate responsibility of owning up to such catastrophic governance. Hence, and I quote, "Mahiya naman kayo," as an indictment is totally misplaced and grossly inappropriate. What is more fitting would be, and should be, "Mahiya naman tayo." The Commander-in-Chief cannot escape flagellation. The buck stops with the President. And that's the end of your column, Attorney Sal. Ang pinakapunto dyan, yung as the title suggests, yung the buck stops here, ang nagpapopular po niyan ay si dating Presidente Truman ng Estados Unidos. Sa kanyang lamesa doon sa White House, may nakalagay doon, the buck stops here. Ibig po sabihin na siya ang aako ng lahat ng ginawang desisyon ng kanyang administrasyon. Ito man ay palpak, matagumpay. More on the palpak. Lahat ng mga ginawa niya, lahat ng aksyon niya, siya ang mananagot at hindi siya magtuturo na kahit kanino. Noong panahon po ni Presidente Duterte, yan po ang naging panuntunan niya. Sapagkat yung the buck stops here, yun po ang esensya ng command responsibility. Dahil ikaw ang presidente ng bansa, ikaw ang namumuno ng 3 sangay sa pangkalahatan. Hindi po pwedeng ituturo mo yung isang sangay o another sangay at yung kabinete mo, pag nagkamali, 1, 2 o 3 o lahat sila, ituturo mo na sila kasi ang may kasalanan. Yung pinakabuod ng the buck stops here, the buck stops with the President. Ibig sabihin, pananagutan mo lahat ng kamalian, kapalpakan, iligalidad, irregularidad. Wala kang pwedeng ituro. Kaya nung panahon ni Presidente Duterte, hindi po ba publicly, kahit na nung bago siya maaresto, nung siya umarap sa Senado, sinabi niya, walang ibang mananagot dito sa aking digmaan laban sa illegal na droga. Ako lang. It's me and me alone. I and I alone is responsible for the consequences of my policy of my war on drugs. Maliban na lang kung ang ginawa ng mga nasa baba ko ay kriminal at hindi ako kasabwat. Dahil ang criminal responsibility ay personal doon sa gumawa. Maliban na lang kung alam ko at hinayaan ko o ako'y kasabwat mismo. At siya po naging panuntunan niya. Ngayon, kaugnay dito, natandaan ko po yung SONA ng dati ng Pangulong Marcos Jr. At binatikos niya. Pero bago niya binatikos, yung mga dapat niyang batikusin, inamin niya po na bigo ang kanyang pamamahala. At ako yung mga doon, sinabi niyang diskontento, dismayado ang mga kababayan natin at ito'y makikita sapagkat yung resulta ng halalan ng senatorial midterm elections ay nagsasalamin ng pagkadiskontento at pagkadismaya
ng ating mga kababayan. At pagkatapos siya pong aminin yon, binanatan niya yung mga tiwaling opisyal doon po sa flood control projects. At sinabi niya na itong mga tiwaling opisyal na ito, at alam po ninyo nung sinasabi niya yan, tandaan niyo, ang tinutukoy niya yung mga miyembro ng Kongreso, hindi lamang yung mga kontraktor. More particularly, ina-address niya yung mga miyembro ng Kongreso, senador man o mga kongresista. At sinabi niya na dapat ay mahiya sila. Mahiya naman kayo, sabi niya. Sapagkat maraming bahay ang naanod ng baha, maraming bahay ang nalubog, maraming tao ang nasawi sa baha, maraming ari-arian ang nasira dahil lamang sa mga bigong flood control projects. Ang iba, hindi natapos, ang iba palpak. At yung iba, sabi niya, nag-i-exist lamang sa imahinasyon. Ibig sabihin, ghost projects. Walang proyekto. Pero ang perang nakuha nila sa kaban ng bayan ay bilyon-bilyon. Madali sinasabi niya, mahiya kayo, mga magnanakaw kayo. Yun ang sabi niya. Pero teka muna, kaya kung sabi ng artikulo, mali yata yung mahiya naman kayo. Hindi ba dapat ay mahiya naman tayo? Sapagkat kung susundin mo yung prinsipyo ni Truman, the buck stops here. The buck stops with the president. Ang accountable ay ang pinuno ng Estado, pinuno ng Executive Department, sapagkat siya ang presidente. Siya ang commander-in-chief. O, tingnan po ninyo kung bakit hindi po pwedeng, hindi niya ako ang responsibilidad. Yung pong flood control projects, yun ay naroon sa annual budget natin. Meron tayong tinatawag na national budget. Sino nagpiprepara nito? Ang nagpiprepara nito ay ang DBM, Department of Budget and Management. Nasaan ba ang DBM? Nasa ilalim ng opisina ng presidente. At pag nagawa na nila yung budget, ito yung programa kung saan yung pera ng bayan na binabayad ng pamamagitan ng buwis ng taong bayan ay siyang itutustos mo sa mga proyekto. So sila ang gumawa nun. Pagkatapos ang proseso po sa ilalim ng saligang batas, kailangan, pag nagawa na ng DBM yung national proposed budget, ibibigay sa Kongreso. Anong gagawin ng Kongreso? Ito po ay pag-aaralan nila. Aayusin nila. Pwede nilang i-realign. Pwede nilang gawin. Hindi nila pwedeng taasan. Pwede nilang babaan ang budget. Sino ang mga miyembro dyan sa Kongreso? Marami ho sila. Pero ang nasusunod dyan ay yung mayoriya, majority. Majority, hindi yung oposisyon. Kundi yung mga kaalyado ng presidente. Na kung ano sabihin ng presidente, papakinggan nila. O madalit sabi, nung nagawa na yung General Appropriations Bill, panukalang batas, ipapasa nila yon. At yung pong pagpasa nun, sino ba ang gumagawa nito? O ang mga miyembro ng Kongreso, kasama ang Senado. Nagkakaroon po sila ng bicameral committee tinatawag. Doon sa bicameral committee, 3 lamang ang nasusunod doon. Binabago nila. Hindi ba nagkaroon yung, hindi ba, lumabas yung iskandalo, anomalya. Na nung nakaraang budget, yun yung original General Appropriations Bill, yung panukalang batas, maraming blanco doon.
blanco. At nilagyan na lamang ng kung ano-anong mga items doon. Doon nila isiningit yung mga nanakawing pera sa gobyerno bago pinirmahan ng presidente. Pero ang presidente, siya ho ang pipirma para maging isang batas, para yun na ang sundin. Dapat pinag-aralan niya yun. Dapat inisa-isa niya yun. Hindi siya dapat pumirma kung may nakita siyang kalokohan doon. At hindi naman ako may tatanggil na may maraming kalokohan kasi pinag-usapan na. Yun ay sumambulat. At marami na nag-expose noon. Pero pinirmahan niya. At yung mga nakaraang budget, meron din mga flood control projects na mga katakot-takot, limpak-limpak, na salapi ang nakalaan para sa kanila. Pero naging mga ghost projects, unfinished projects, substandard projects, o madalit sabi, yung tatlo, kaya po nang sinabi ko sa mga nakarang programa, DBM, Congress, at ang Presidente, ang dapat nasisihin. But ultimately, gaya nga ho ng principle na the buck stops here. It is the President. So hindi po pwede yung mahiya naman kayo. Ang dapat na sinabi niya, mahiya naman tayo. Hindi po siya makakatakas dun sa responsibilidad na nakatuon sa kanyang balikat. Sapagkat siya ang presidente ng bansa. Alam niya yon. Hindi mangyayari ang annual budget kung hindi niya pinirmahan. At doon pa lang sa DBM, dapat kung siya ay masino, makikita niya na kagad doon. Bago pa dapat na binigay yan sa Kongreso. I'm sure, DBM, ibibigay muna kay Presidente yan, sir. Ito yung susumitin namin budget. So dapat nakita niya na ang mga kalokohan doon. Pumayag siya, inilagay sa Kongreso. Ang Kongreso naman, may ganamang kalokohan. Tapos, alam niya na may kalokohan, pinirmahan niya pa. Lahat mo ng budget, mula nung pumasok siyang presidente, may mga flood control projects. At yun na nga yung sinasabi niyang natuklasan niya na maraming mga ghost projects, maraming substandard na mga istruktura, tulay, kung ano-ano pa, kalsada, mga buildings na hindi sinunod. O sino sisisihin natin? Mr. President, you cannot escape from the flagellation. Kailangan aminin po ninyo. Mas magandang aminin nyo kasi hahanga sa inyong tao. At saka, gumawa na kayo ng lahat ng bagay na pwede nyong gawin. Kakulong nyo. Bakit kayong presidente, nandyan sa Kongreso, hindi ang gagalaw kung hindi nyo alam. Pareho rin ang pagpapakulong nyo. Pagpapares niyo kay Presidente Duterte. Pagsalakay sa KOJC, lahat na yun ay galing sa inyo. Hindi pa pwedeng tanggihan nyo. Sapagkat hindi gagalaw ang lahat ng sangay ng gobyerno nang wala kayong pag-ayon. Yan ang sinasabi na that buck stops with the President. Ang accountability, responsibilidad ay nasa balikat ng Presidente. Hindi siya makakatakas sa konseptong command responsibility or the buck stops here.